Muling nagulat si Steve Witkoff, pangunahing negosyador ni Donald Trump. Ayon sa mga ulat, iminungkahi ni Witkoff sa Kyiv na hingin sa administrasyon ni Donald Trump ang 10 taong kalayaan mula sa mga taripa sa kalakalan kapalit ng hindi pagtanggap ng mga Tomahawk cruise missile. Hinimok ni Steve Witkoff ang panig ng Ukraine na ang pagpapaliban ng mga taripa ay magbibigay ng mas mahalagang ekonomikong insentibo sa bansa. At ang mga missile ay hindi rin makakatulong laban ayon sa kanya sa mas malakas na Russia. Tulad ng alam ninyo, kumbinsido si Steve Witkoff na gusto ni Putin ng kapayapaan at labis niyang iginagalang si Putin. Kasabay nito, si Steve Witkoff ang lihim na nakikipag-usap sa mga Ruso. Tinuturuan sina Ushakov at Dmitriev paano eksaktong makipag-usap kay Trump para ipilit ang pananaw ng Russia sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine. Kasama rito, si Witkoff ang nagpayong huwag ibigay ni Trump ang Tomahawk missile sa Ukraine dahil halos pumayag na raw ang Russia na tapusin ang digmaan. Donald, huwag na nating palalain, pumayag na halos si Putin. At ngayon, ayon sa pahayagang The Telegraph, si Witkoff ay pupunta sa Moscow. Sa susunod na linggo, dala ang isang malaking regalo mula sa Estados Unidos, na sa totoo lang ay pagtataksil sa Ukraine. Dahil nagpasya si Trump na unilaterahang kilalanin ang kontrol ng Russia sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago mag-umpisa, mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-comment sa episode, at sumali sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may dumating. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Maraming platform ang available. Piliin ang pinakakomportabling suporta para sa inyo. Salamat po. Iminungkahi ng espesyal na sugo ng United States President na si Steve Witkoff sa Kyiv na humingi sa administrasyon ni Donald Trump ng 10 taong kalayaan sa taripa kaysa sa pagkuha ng mga Tomahawk cruise missile. Isinulat ito ng Wall Street Journal ayon sa mga mapagkakatiwalaang source. Ayon sa ulat, pinaniwala ni Steve Witkoff ang panig ng Ukraine na ang pagpapaliban ng mga taripa ay magbibigay ng mas mahalagang ekonomikong insentibo sa bansang Ukraine. Sa kontekstong ito, sinabi ni Steve Witkoff, ano bang mabuting maidudulot ng ilang pirasong mga raketa? Ang pagtanggal ng taripa. Iyan ang kawili-wili. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Witkoff ang impormasyon. Sinabi lang niyang abala siya sa paggawa ng mga kasunduan. CP, patuloy kaming kumakatok sa pintuan at nag-aalok ng mga ideya. Ganito niya kinumentuhan ang mga usap-usapan na siya raw ang pumigil sa paglipat ng Tomahawk. Ibig sabihin, si Witkoff ay hindi na nagpalusot o nagdepensa nang siya ay akusahan sa pagkasira ng kasunduan tungkol sa Tomahawk. Hindi ito ang unang pahayagan na nagsabing si Witkoff na tila nagtatrabaho para sa Russia ang sumisira sa pinakamahalagang desisyon ni Donald Trump tungkol sa Ukraine. Iniulat ng Wall Street Journal na pinigilan ni Witkoff ang paghahatid ng Tomahawk sa Ukraine sa pamamagitan ng payo kay Yuri Ushakov, katulong ni Putin. Paano nga ba dapat buuin ni Putin ang pakikipag-ugnayan kay Donald Trump? Una sa lahat, sabi niya, kailangan purihin siya para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Batay sa rekord ng usapan, espesyal na sugo ng Amerikanong presidente ang nagmungkahi ng tawag sa telepono nina Trump at Putin. Bago ang pagbisita ni President Volodymyr Zelensky sa White House, tatalakayin ang pagbibigay ng Tomahawk missiles sa Ukraine. Pagkatapos ng tawag kay Putin, tumanggi si Trump sa mga supply na binanggit ang pagbawas ng mga reserba. Pero sa totoo lang, napaniwala ng mga Ruso si Donald Trump na hindi dapat ibigay ang mga Tomahawk na missile sa Ukraine dahil di umano'y halos handa na raw ang Kremlin na tapusin ang digmaan. Ilang tanong na lang daw ang natitira, kaya hindi na dapat palakihin pa ang sitwasyon. Ayon sa Wall Street Journal, naapektuhan ang oposisyon ni Trump dahil kay Putin na nagbabala ng eskalasyon kapag nagpadala ng Tomahawk. Ipinahayag ng Kremlin na sa pag-uusap, inuulit ni Putin ang kanyang pahayag na ang mga Tomahawk ay hindi magbabago ng sitwasyon. Ang mga Tomahawk ay hindi magbabago ng sitwasyon sa larangan ng labanan, pero maaapektuhan ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kinumpirma ni Witkoff kay Trump ang mga pahayag ng tanungin siya ni Trump. Pakinggan mo, handa ba talaga silang tapusin ang digmaan? At kinumbinsi ni Witkoff si Trump na, talagang handa si Putin na tapusin ang digmaan. Bakit pa natin ibibigay ang mga raket sa Ukraine ngayon? Magdudulot lang ito ng eskalasyon.
napirmahan na halos ang kasunduan. Gaya ng alam ninyo, ilang araw matapos nito, tinanggap ni Vitkov si Kirill Dmitriev sa bahay niya sa Miami at magkasama nilang isinulat ang 28 puntong planong pangkapayapaan. Iminungkahi ni Vitkov kay Ushakov na maghanda ng planong pangkapayapaan na tulad ng kasunduan sa Gaza Strip. Ipinahayag niya ang kumpiyansa na laging gusto ng Rusya ang kasunduan tungkol sa Ukraine. Inamin din niya na labis ang kanyang paggalang kay Vladimir Putin. May hiwalay akong episode tungkol sa paksang ito. Inire-recommenda kong panoorin ninyo ito sa aking YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, pumunta na kayo at siguraduhing mag-subscribe. Bukod pa rito, ayon sa Bloomberg, maaaring ipinasa ni Kirill Dmitriev, espesyal na kinatawan ng presidente ng Russia para sa ekonomikong kooperasyon, kay Vitkov ang mga kondisyon ng Russia para sa pagtigil ng digmaan na kalaunan ay iniharap bilang planong pangkapayapaan ni Donald Trump. Nagmumungkahi ang dokumento ng pagtanggi ng Ukraine sa ilang teritoryo, pag-ayaw sa NATO membership at pagbawas ng hukbong sandatahan. Ang The Guardian ay nagsagawa ng lingguistikong pagsusuri sa plano at natuklasan ang mga estrukturang katulad ng opisyal na istilong pampananalapi ng Russia, kabilang ang maraming passive na pahayag. May sarili rin akong episode ukol dito. Matapos malathala ang tungkol sa mga kontak ni Vitkov sa mga kinatawan ng Russia, ilang Republican sa Kongreso ang humiling ng kanyang pagpapatalsik. Sinabi ni Don Bacon, miyembro ng House of Representatives, na ang espesyal na sugo ni Trump ay kumikilos na parang nasa sweldo ng mga Ruso. Ang insidente ay naging kabiguan at mantsa sa reputasyon ng Estados Unidos. Narito pa ang kanyang sinabi, hindi ba't ang isang bayarang ahente ng Russia ay gagawa ng mas kaunti kaysa kay Steve Vitkov? Dapat siyang tanggalin. At saka, paalala ko lang, halimbawa, tinawag pa nga ni Kongresista Ted Lieu si Vitkov na isang traidor. At sa totoo lang, inakusahan si Vitkov ng pagtataksil sa bayan, na siya raw ay nakipagsabwatan sa kriminal na grupo at geopolitikal na kalaban laban sa kaalyado. Sabi ni Trump, walang masama. Ayon sa The Telegraph, kapag pumapasok si Steve Vitkov, espesyal na kinatawan ni Trump sa Kremlin, madalas siyang sinalubong ng mga ngiti. Sa 5 niyang pagbisita sa Moscow, gumawa si Vitkov ng maraming paraan para magustuhan siya ng mga Ruso. Ayon sa ulat ng media, nagrekomenda siya kay Yuri Ushakov, tagapayo sa patakarang panlabas ni Vladimir Putin, kung paano mahikayat ang presidente ng Amerika. Bago nito, may mga papuri siya kay Putin at nagdala pa siya ng mga regalo pagbalik niya sa Washington mula Russia. Paalala lang, may larawan ni Trump. Ewan ko, parang sobrang kawalan ng respeto mo sa sarili kung gagawin mo yon. Paalala lang, si Vitkov ay nagdala ng medalya ng karangalan na may halong pangungutya para sa pamilya ng empleyada ng CIA matapos ang isa niyang biyahe sa Moscow dahil namatay ang anak nito habang lumalaban para sa Moscow. Sa susunod na linggo, babalik si Steve Vitkov sa Moscow na may dalang regalo mula sa Amerika. Sa pangakong kikilalanin ng Washington ang pag-aangkin ng Russia sa mga sinakop nitong teritoryo sa Ukraine. Kahit hindi sumunod ang Kyiv at Europa, binibigyang diin kong ang pag-aproba ng Estados Unidos, ang pinakamalaking ekonomiya, ay makakatulong sa pagpapatibay ng mga tagumpay ni Putin. Ibig sabihin, sasang-ayon ang Estados Unidos sa patakaran ng pananakop ni Putin. Maaaring magpatuloy ang kalakalan sa Estados Unidos. Gamit ang mga sinakop na daungan at ang mahalagang mineral, rare earth metals, na nakuha mula sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine ay maaaring ilabas ng bansa gamit ang mga sinakop na daungan. Narito ang sipi mula sa The Telegraph. Isa itong kasuklam-suklam na mungkahi pagtataksil sa Ukraine at dagok sa pandaigdigang kaayusan. Ngunit tiyak na hindi ito ganoon kasama o traidor para matiyak ang pagtatapos ng digmaan. Sa Kremlin, ang mga pag-uusap ay magpupokus sa Donbas. Noong Nobyembre 27, sinabi ni Putin na magpapatuloy ang digmaan hanggat hindi umaalis ang Ukraine o napapaalis sa 20% ng Donetsk na hawak pa ng Kyiv. Paalala ko rin na ang orihinal na 28 puntong planong pangkapayapaan na magkasamang binuo ni Vitkov at ng tagapayo ni Putin na si Kirill Dmitriev ay humihiling sa Ukraine na isuko ang teritoryong ito. Niluwagan ang kahilingan matapos ang pagpupulong ng United States at Ukraine sa Geneva at iniwan ang usapin para sa susunod na negosasyon ni Trump at Pangulong Zelensky. At tila hindi rin alam ang magiging resulta ng negosasyon.
Si Vitkov kasama si Jared Kushner ay maaaring magpahiwatig sa mga Ruso tungkol sa posibleng pagkilala ng Estados Unidos. Mailalapat ito sa mga teritoryong ito kapag may pinal na kasunduan. Papayagan nito si Putin na ipagpatuloy ang paghingi ng teritoryo mula sa Ukraine. Alam na sinusuportahan ng Washington ang kanyang hangarin. Maaaring ialok kay Zelensky ang ilang konsesyon, tulad ng sinabi ni Putin na ibabalik ang ilang bahagi ng sinakop na teritoryo. Mga lalawigan ng Kherson at Zaporizhia, hindi iyon tiyak. Malamang tungkol ito sa pag-alis nila sa ilang bahagi ng Kharkiv at teritoryo sa Sumy Oblast. Gayunpaman, malamang na hindi pa rin sapat ang alok na ito para sumuko ang Russia at maaaring idagdag pa ang iba pang mga insentibong bonus. Hindi imposible pero pwedeng magulat dito si Vitkova. Sobrang kumpiyansa niya sa sarili, kaya nakipagkaibigan siya sa mga Ruso at wala siyang konsensya o pagsisisi bilang traidor. Pakiramdam niya, halos lahat ay napagkasunduan na. Narito ang sipi mula sa Telegraph. Ang Telegraph, 11 taon nang nakikipaglaban doon. Sa kasalukuyang mga pangyayari, mukhang si Vitkov ay muling napasama sa karusel ng Moscow. Ngiti na lang siguro ang pinakamainam na maaasahan niya. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At syempre, huwag ninyong kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon. Iyon lang po. Ingat, paalam sa lahat.